para tugunan ang panawagan ng platform para sa pagtitipid. Ang payroll ngayong buwan, 3 gabi kaming nagpuyat at nakabuo ng bagong algorithm para sa depreciation ng rider. Luzon, maganda ang dami ng deliveries mo, pero ibabawas ang 40% platform fee. Platform, dagdag 30% station dispatch fee. Grabe naman yata ang kaltas. Higit kalahati ang nawala. Huwag kang mainip, ito ang tinatawag na precise management. Base sa data ng system, 8 kaming beses na dumaan sa lubak-lubak na kalsada, kaya kaltas sa gulong ng motor, at 500 yuan para sa public road friction fee, at 15% depreciation sa reflector ng helmet, bawas 300 yuan para sa wear and tear ng reflector. At ang huling item, yung bayad sa pagkonsumo ng hangin habang umaakyat, dahil ikaw ang ating delivery king. Pinakamaraming hagdan kang inakyat, pinakamabilis ang hingal mo, at inubos mo na ang sobrang oxygen sa nasasakupang lugar, kaya ikakaltas ang air consumption fee mo. Ito, buti na lang mabait si Station Master Wang. Tinanggal na ang mga barya para buo na ang matira. Luzon, kunin mo na ang sahod mo. Gusto ko sanang iGcash na lang. Pero ayon kay Station Master Wang, dapat may seremonya ang pagtanggap ng sweldo. Kunin mo na, Luzon. Ang misis ko, napakadetalyado magkwenta. Ika nga, bawat butil ng pawis ay may katumbas. Dapat kang magpasalamat sa station dahil sa mga order na binibigay, para malaman mo kung gaano kahirap kumita ng bawat sentimo. Hihi, hahaha. Ang bait talaga ni Ginang Station Master. Luzon, ito ang Station Master. Tinuturuan ka lang ng disiplina. Ano pang ginagawa mo? Magpasalamat ka na. Salamat, Station Master Wang. Salamat po, Ginang. Friction sa gulong, gasgas sa reflector, at air consumption fee. Ngayong araw, marami akong natutunan. Mabuti naman kung ganoon. Yung perang pambili ng tape, hindi ko na ikakaltas sa iyo. Pag uwi mo, linisin mong mabuti. Pag nasira yan, wala ka nang magagamit pang ayos. Huwag kayong mag-alala, Ginang. Iingatan ko itong mabuti. Ang aral na ito na nagkakahalaga ng 10 fen. Gagamitin ko ng daan-daang beses sa pag-deliver. Simula bukas, isa sa practice ko ang ganitong klaseng istriktong pagsunod hanggang dulo. Sisiguraduhin kung hindi nagagastos ang station ng kahit sentimo pa. Mauna na ako, magre-reflect muna ako. Zhao Qiang, ang isang rolyo ng tape ay katumbas ng 500 yuan, Wang Daho. Ang pagpilit sa rider na mag-overtime ay fatigue driving, na mapanganib sa public safety. Sun Yanyan, Zinyuan Car Dealership, money laundering. Ginang, napakaganda talaga ng mga rules nyo. Para magpasalamat sa'yo, ang unang ihahandog ko ay ang tuta ninyong si Zhao Qiang. Makinig kayong mabuti, Ginang, para sa inyong bagong rules, para maiwasan ang paggamit ng kumpanya ng personal. Sa bawat bagong thermal bag na kukunin, pati na ang mga tape, ay kailangang ibalik ang pinagbalutan nito. At dapat, sa pinagbalutan nito, ay walang kahit kititing na dikit ng pandikit. Narinig nyo ba ng malinaw? Masyado naman atang strike to yan. Sa init at ulan, paano magiging malinis ang tape na yan? Tumahimik ka. Kung sino ang manggahas lumabag sa patakaran at kumuha sa bodega, hulihin. Multa, 500. Hoy! Narito na ang Loan King. Nasaan ang lumang tubo ng papel? Consultant Zhao, yung kaong thermal sa lock ng chain, kupas na. Magpa-aproba ako ng isang rolyo ng bagong tape. Wala kayong nakita.
May natirang tape pa sa ibabaw ng tubong papel na ito. Kumpleto pa ba ang kalinisan niyan? Ari-arian din ito ng istasyon. Ipinapabalik, hindi ipinamamahagi. Ayos, Jow. Talagang masipag at responsable ka. Boss Jow, pakiusap. Kada buwan, may 30,000 high-end kami. Eksklusibong kontrata ng transportasyon para sa seafood. Ngayon na pwedeng pirmahan. Manager Jow, ako na. Xiao Luo, dala ito ni Boss Jow. Premium na sample ng alimango at hipon. Luwagan mo nga itong kahon. Pumunta ka at kunin mo ang rolyo ng maayos na tape, tapos isara mo. 5 minuto ang ipinag-utos ng hepe, batay sa internal memo. Parusang utos. Hindi ko may lalabas ang tape na ito. Anong pinapangalangan mo pa dyan? Kunin mo ang maayos na tape, yung makapit. Isara mo na, Boss Jow. Sabi rin ni Hepe Jow kanina. Ang utos ng bossing babae. Hindi nalinis ng husto ang tape ko. Nakalak ang bodega. Hindi ko ito may lalabas. Anong kaguluhang kalokohan iyan? Ay, pwede bang maging flexible ka naman? Ang pagiging flexible ay nangangahulugang tanggol sa trabaho. Sabi na nga ni Kuya Jow. Kapag may nakita, 500 ang multa. Ikaw ang maglabas ng pera. Ikaw. Sige. Ako itong alimango, ha? Buhay pa. Kapag nawalan ng hangin, hindi tatagal ng matagal. Kung basta ka na lang maglagay sa akin ng kung ano-ano, ay seselyo ko. Anong kalokohang iyan? Boss Jow, lakasan mo pa ang pagdiin. Kapag mas pinisil pa, baka daw maikit na. Kasi negosyo namin sa tindahan. Ang pinakapunto ay sulitin ang lahat. Mahigpit ang kontrol sa gastos. Kahit ilang libong yuan na turnover agreement. Hindi man lang masuplayan ng isang rolyo ng maayos na tape. Mukhang tama ang sinabi ni Wang Daho. Ang istasyon ninyo talaga ay isang walang laman na kahon. Kanselado ang pakikipagtulungan. Ay, Boss Jow. Luzon. Dapat sanang may konsensya ka. Hindi mo ba pwedeng pagbigyan at magsakripisyo ng 500 para sa istasyon? Diyos ko, buwan-buwan ay 30,000 ang kita niyan. Boss ng istasyon, alam mo rin ang sitwasyon. Ang basong ito, 10 yuan ang halaga. Ang pagtatakwil mo sa padala ay sadyang paninira sa mga yaman ng istasyon. Ikaw, gusto mo pa akong pagbayarin. Ikalawang 13 artikulo. Pagkasira ng tungkuling pampubliko. Bayaran batay sa presyo. Ang orihinal na presyo ng basong ito ay 10 yuan. Tandaan mo ito, sa dispatch. Mula sa pabrika ni Wang sa susunod na buwan. Kakaltasan ng 10 yuan sa dividendo, at isa pa. Isama na rin ang gastos sa paglinis ng alimango. Kung hindi kakaltasin, ibig sabihin ay nawalan na ng trabaho si Jow sa dispatch. Sige na. Ako ang ko-compute ng account sa iyo. Ano? Kung gayon, ngayon na natin ito ayusin ng maigi. Ngayon, ubos ang order na ito. Para matakpan ng Luigi. Ngayon, lahat kayo, lumabas at maghatid ng mga order para sa akin. Yung mga walang gustong kumuha, doon lang kayo maghatid. Ang kaliwang basura. Sakita mo, kahit sino pa ay huwag ng mangarap magpahinga. Huwag na kayong magreklamo sa akin. Pinapadiskarte kayo ng boss para kumita sa bawat order. Kung may aatras ng maaga, ibig sabihin ay hindi niya iniisip ang kabuuan. Babae ng kapatid ng asawa. Tama, ngayong gabi ay para sa performance. Mga parusa sa rider na hindi umabot sa pamantayan. Hindi nagbibigay ng libre ang istasyon. Sa pagkain sa gabi at allowance sa kuryente. Dahil sa inyo, maghapon. Kaya naging sablay ang paghahatid at nawala ang order. Lalo na dahil sa problema sa abiso. Sino ang bumabawas ng pera habang nagsasalita? Sinasabi ko sa inyo. Ngayong gabi, pakiyagalaw ang aking galit. Ngayong gabi. Gusto kong makita ang 300 natapos na order. Lalo na ikaw, Luzon. Hindi matatapos ang performance. Bukas, huwag ka nang umasang may lagay sa maayos na shift. Luzuan. Anong ginagawa mo? Luzuan. Anong ginagawa mo? 0 punto na ang istasyon ngayon. Aalis ako kapag gumana na ang sistema ng platform laban sa pagod. Ang sinabi ko lang ngayon, bingi ka ba? Sabi ko na. Hindi matatapos ang order. Kahit sino pa ay huwag ng mangarap magpahinga. Hindi sa ayaw kong bumiyahe ang istasyon. Ayon sa pamamahala ng red line ng istasyon. Kabanata 9, Artikulo 2.
Kung walang pahintulot ng pinuno ng Internal Affairs, si Sun Yanyan ay sumulat na aprobado ang dagdag na pagtanggap ng order. Ang nagawang pagcha-charge ay sasagutin ng individual kapag gumamit ng charging station. Ituturing na pagnanakaw ng kuryente ng istasyon, boss. Naipasa ko na ang iyong automatikong pag-aproba sa pagdaan ng usapin. Ito ang utos na panghabang buhay mula sa pinuno ng istasyon. Maaaring patawarin ang utos na panghabang buhay. Noon, sinabi mo rin sa group chat ng trabaho na ang paggamit ng istasyon sa oras na hindi trabaho ay pagnanakaw ng mapagkukunan ng kuryente. At ayokong maging magnanakaw ng kuryente. Ayokong bukas ay pagmultahin mo si Ginang boss ng 500. Lumabas ka. Hoy, lumayas ka. Lumayas ka. Ako ang bahala dito. Opo, pinuno. Gusto kong ipaalala sa inyo. Ayon sa batas sa kaligtasan sa daan at mga tuntunin ng platform, ang utos ninyong pilitin ang lahat na magmaneho habang pagod. Nai-record ko na, kung ngayong gabi, may maaksidente dahil sa pagod na pagmamaneho. Hindi lang tatanggihan ng kumpanya ng seguro ang kabayaran, kundi ikaw pa ang mananagot sa panganib sa pampublikong kaligtasan. Kahit ikaw lang ang kumain ng mabigat na pagkain na ito. Mga kasama, ayokong maging magnanakaw ng kuryente. Ayokong mamatay ng maaga at magkita tayo bukas. Bukas, sa Chengxi Seafood Wholesale Market, yung 200,000 pisong kagyat, sabi ni Cheng Yanbiao. Gusto mong may paraan para mapatalsik siya. Malaki ang pakinabang ko. Oo. Boss, ito yung order ko noong nakaraang Biyernes na nasa gitna ng biyahe. Dahil biglang umangat ang lock ng parking spot ng istasyon. Kaya nasira ang motorsiklo ko. Ito ang resibo ng pagawaan. At ang invoice ko para sa pyesa. Kabuuan ay 1,200 piso. Humihiling ako ng reimbursement. Luzuan. Hindi mo bagets ang mga patakaran. Nakasulat sa resibo ang Chengxi Station ng sales. Pero hindi nakasulat ang eksaktong address ng Channing Road 44. Ang numero ng resibo at ang pangalan ng kumpanya. Dapat eksaktong magtugma ang pangalan. Ayon dapat ito sa maliliit na patakaran ng ahensya sa buwis. Ang buwis ay buwis. Dito ako ang masusunod. Ang sarili kong mga alituntunin ang dapat sundin. Sino ang nakakaalam kung hindi ka lang ba nagdala ng gamit ng iba? Ang sirang resibo sa pagkukumpuni, ibigay mo na lang sa akin ang cash na ito. Lumayas ka at ulitin mo. Hindi may palabas ang 1,200. Ikaw ang humugat sa sarili mong bulsa. Sa estasyon namin, walang pinapakain na freeloaders. Bakit? Nasaktan ka? Kung masakit, bilis, lumabas ka at kumuha ng mga order. Kapag nakapaghatid ka pa ng 200 order, babalik din ang perang iyan. Tama ang sabi ng may bahay. Sa estasyon, walang utang na loob na may pinapairal. Ang 1,200. Ituring mo na lang na ako ang naglibre para kay station head. Pangkape ninyong 2 po. Ano na naman ang pasikat mo? Wala naman. Pinalalakas ko lang ang ebidensya kong kadena. Nangumusta po ako sa pamamagitan ng pribadong paraan, madam. Tinatanggihan ninyo ang resibo ng ahensya sa buwis. At sinadyang sinira pa ang mga resibo ng reimbursement ng mga empleyado. Naipasa ko na. Ha, ay oo nga, madam. Kasama rin ang dating sweldo na 1 butol na sentimo. May kinalaman kayo sa panghihimasok sa tungkulin at sa pananalapi. Tapos na ang pag-review sa ilegal na mga ebidensya. Madam, napakaganda ng inyong kuko. Sana sa loob noon, may pagkakataon pa kayong maghiwa at magtadtad. Ay, walang pwedeng humawak sa malaking bentilador na ito. Bagong patakaran ng estasyon, madam, para makatipid sa kuryente sa operasyon. Hindi dapat lalampas sa 40 degrees ang temperatura. Walang sino man ang pwedeng magpaandar ng bentilador. Ang lalabag ay maltang 500. Nandito na po kayo, Boss Lee. Nasaan si Wang Daho? Pahabolan mo siyang lumabas at makipagharap sa akin. Ang sariwang order para sa kaparehong lugar sa susunod na kalahating taon. Ang listahan. Umiinit ang ulo ko. Ay, bakit pati isang bentilador hindi pa may bukas? Ay, Boss Lee, ang station head na ito. Lumabas muna para may ayusin. Babalik din agad. Ano ba ang ginagawa ni Luzon na nakatulala? Bilis, paandarin mo ang bentilador para kay Boss Lee.
Ayon sa ipinataw kagabi ni Cadet Zhao, ang inspection sa mga ilaw ay dapat na masuri. Kasalukuyang temperatura 30.9. Hindi pa umaabot sa 40 degrees ang pamantayan para magpaandar. Hindi pwedeng kalasin ang liham na ito. May sakit ka ba? 39.9 degrees lang iyan at 40 degrees, 0.1 degree lang ang pagitan. Isang taon ko nang ibinibigay sa inyo. Ang 20 hanggang 30,000 takbo ng pera. Oo. Bakit pati isang ventilador hindi mapaihip? Oo. Luzon, nababaliw ka na ba? Pero si Boss Lee ito. Ang mga patakaran ay bato. Buhay ang tao. Bilis, paandarin mo ang ventilador para kay Boss Lee. Boss Lee, gusto ko rin sanang paandarin iyon para sa inyo. Pero buwanan lang ang kita ko at halos. Isang butol na sentimo na lang ang natira sa sahod ng rider. Kung kalasin ko ngayon ang liham na ito, sa susunod na buwan, babawasan ako agad ni Madam ng 500 sa pangkain ko. Boss Lee, kung naiinitan po kayo, pwede kayong lumabas at lumiko pa kaliwa, at pumunta sa katabing tindahan para magpalamig. Pero basta dito sa loob, ang 0.1 degree na agwat ay paglabag. Ayos. Ang galing talagang empleyado ng pinagagawa ni Wang Daho. Kahit pambayad ng kuryente, kinukurakot nyo pa. Hay nako, sa bulok ninyong estasyon. Malapit na kayong magsara, no? Sir Lee, pakikalma po ang inyong sarili. Mga gaya ninyo na hindi ituring na tao ang mga empleyado, at mga abusadong franchise partner. Hindi bale na kung hindi matuloy ang negosyong ito. Sir Lee, teka, sandali lang. Ang order na nagkakahalaga ng 300,000. Nawala dahil lang sa isang sirang ventilador. Nag-post si Sir Lee sa social media na, putol na ang pondo ng ating estasyon. Wala na tayong pambayad kuryente. Yung 2 pang suril service ngayon. Hinahabol ako para ipasettle na ang bayad ng maaga. Wang Daho, gusto mo ba akong gawa ng masama? Hindi ako ang sumisira sa Zonjin. Yung 0.1 degree na pagkakaiba ng temperatura ang dahilan. Huwag mong gamiting panangga ang mga patakaran ko. Ang mga patakaran ay ginawa para disiplinahin kayo. At para tulungan ang mga nasa laylayan. Sir Lee, special guest po siya. Hindi mo ba alam kung sino ang dapat galangin, Wang? Ayon sa handbook ng mga empleyado ng estasyon. Kabanata 3, Artikulo 1. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng mga regulasyon. Ang anumang aksyong sumisira sa mga kagamitan, ay ituturing na paglabag sa disiplina. Ginang, kayo mismo ang bumasa nito noong meeting noong 1 linggo. Huwag mo na akong bulahin dito, dahil sa malubhang pinsala sa interes ng kumpanya. Sisibakin na kita. Umalis ka na agad, lumayas ka. Luzon, hindi mo kasalanan ang nangyari ngayon. Masyado kang matuwid at sumusunod sa rules. Saludo ako sa iyo, pero hindi ako makikipagtulungan sa mga gaya ni Wang Daho, na mga gaaman at nagnanakaw ng kuryente. Pwede mo akong sibakin. Pero ayon sa labor law, ang ilegal na pagtanggal sa trabaho, ay may katapat na kaukulang danyos. Kinuwenta ko na, humigit kumulang 60,000 ang halaga nito. At ang mas mahalaga, kung sisibakin niyo ako ngayon, ay ipapadala ko ang screenshot na ito sa area manager ng platform. Iisipin ng platform na ako ang nagdulot ng malubhang pinsala sa interes ng kumpanya. O kaya naman, sinadya nyo talaga ang pagbabawas ng budget na nagresulta sa hindi magandang feedback publiko. Talagang tinatakot mo kami, Ginang. Tinutulungan ko lang kayong maiwasan ang masamang public image. Wala na ang order ni Sir Lee, pero kailangan ko pa rin ituloy ang deliveries bukas. Ginang, mauuna na po ako dahil may kailangan pa akong i-deliver. Sobra na ito, talagang sobra na. Nako naman. Hay nako. Yung 20,000 para sa rush printing ng bid documents. Bakit hindi mo pa naipapadala? Malapit na ang cut-off sa dagat, magsasara na ang bidding. Wala na namang charge ang bulok na e-bike na ito. Nakalimutan ko kasing i-charge dahil nag-game ako kahapon. Hoy, ikaw, ibigay mo sa akin ang baterya mo. Nagmamadali akong mag-deliver ng malaking order. Kapatid na Zhang, ang bateryang ito ay rehistrado sa IDCO. Ayon sa regulasyon ng Fire Safety at Management Policy na isang tao, isang baterya. Hindi po pwedeng ipahiram ang mga rehistradong baterya.
Ginagamit mo na naman yung mga patakaran mo para ipitin ako. Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang pamangkin ng amo rito. Pagkatapos ng bid na ito, ₱2,000 din ang kikitain ng estasyon. Umalis ka na sa harap ko. Hoy, Luzon, isipin mo ang nakakarami. Kung hindi maipapasa ni Zhang Wei ang sertipikong ito, hindi siya makakapaghatid. Sa kabila ng Honglang Mahjong Salon, may patong na deposito. Aabot pa ng 20,000 ang kaltas. Ay naku, ay. Malaki ang taya ni Liu Zhu sa sitwasyong ito. Malaki ang taya, kung hindi maipapasa ni Zhang Wei ang sertipikong ito. Sa kabila ng Honglang Mahjong Salon, ang patong na deposito ay aabot pa ng 20,000. Kung ipapahiram mo kay Zhang Wei ang baterya, babayaran kita ng 10 yuan na singil sa kuryente. Hindi naman 10 yuan lang ang usapin nito, Ginoong Zhao. Ayon sa bagong regulasyong dati ng itinakda ng ginang ng tindahan. Ayon sa bagong regulasyong dati ng itinakda, kung sino ang kumuha ng baterya, siya ang mananagot sa buong proseso ng paggamit ng baterya, kasama ang lahat ng panganib at nakatagong panganib sa kaligtasan. Walang health certificate si Zhang Wei. Wala rin siyang insurance ng rider. Wala ring real name verification sa sistema. Kung gagamitin niya ang baterya ko, at nagkaroon ng kusang pagliyab sa kalsada, o kaya bumangga, sa pagsusuri sa itaas, ang may pananagutan sa bateryang ito ay ako, si Kuya Lu. At ang sweldo ko noong nakaraang buwan, ay 10 sentimo lang. Pati mga parusang umaabot sa ilang libo. Ikaw, Zhang Wei, ang humarap para sa akin. Hindi ba? Dami mong sinasabi. Saan ba madaling masunog? Anong karera? Anong ingay? Ha? Anong ingay? Malapit na ang oras ng cut-off. Bakit hindi pa naipapadala? Ay naku, tito, itong lalaki, kahit mamatay pa, hindi pa rin ipapahiram sa akin ang baterya. Mukhang sinasadya niya tayong pahiyain. Ibinabalahuran niya ang sertipiko natin. Luzon, ano bang ibig mong sabihin ha? Naabala mo ang order ni Ginoong Li. Ngayon pati ang sertipiko ng Honglang Mahjong Salon, guguluhin mo rin. Ang yabang mo, akala mo may pwesto ka sa bureau. Hindi ka talaga makakalusot. Ano? Utos ko, ibigay mo kaagad sa kanya ang baterya. Ako ang mananagot kapag may nangyari. Sinabi ng hepe, walang basehan iyan. Kung gusto ninyong akuin ang legal na pananagutan, pakisulat po ang isang waiver para sa paghiram ng baterya, na nagpapawalang sala sa paggamit ng baterya, at lagyan ng selyo ng opisina ng station. At 15 minuto na lang siya, bago ang cut-off time. Saan naman ako kukuha ng selyo para sa iyo? Wala ngang selyo at waiver. Ibig sabihin, hindi maipapasa ang paglilipat ng risk. Ikaw. Pasensya na, mga regulasyon lang ang sinusunod ko. Hindi talaga maaaring magpahiram sa labas ang baterya ng tindahang ito. Naku, ikinulong niya. Anong gagawin natin? Zhang Wei, sinasabi ko sa iyo. Kahit anong paraan ang gawin mo, kahit hilahin mo pa ang sasakyan papunta sa akin, kailangan mo pa ring may hatid sa akin ang sertipiko. Narinig mo ba? Tapos na, lumagpas na sa oras. Lumagpas na tayo sa cut-off time. Ano? Ay. 20,000. Dahil sa iyo, pati ang lahat ng shares ay nadamay. Kukunin ko sa iyo ang 20,000. Luzon, wala ka pang hiya na bumalik. Kung hindi dahil sa iyo at sa pagharang mo sa baterya, hindi pa sana. Naipapadala ni Zhang Wei noon pa. Sinasabi ko sa iyo, ang multa na 20,000 yuan na ito ay kailangang ibawas sa performance mo ngayong taon. Hepe, nakapaglabas na ng babala ang platform ngayong hapon. Nabawas na ng platform. Ayon sa batas sa paggawa, wala kayong karapatang patawan ng parusang higit sa 20% ng buwanang sahod. Lalo na ayon sa mga alituntunin sa sunog. Ito ay usapin ng pagsunod sa mga tuntunin. Hindi paglabag sa mga ito. Kung kailangan ninyo agad ang 20,000 piso na ito, pwede kayong tumayo muna sa emergency na pondo. Pwede ninyong ipo-verify sa internal affairs kung gusto ninyo. Umalis na ang may bahay para magmajong. Nasa bag niya pa ang susi. Ikaw.
Wang Daho, kakabawas lang ng platform ng 20,000 piso sa iyo bilang danyo sa paglabag sa kontrata. Kumalat na iyon sa buong lungsod. Utang mo pa sa akin ngayong buwan ang 15,000. Nabayad sa renta ng baterya. Ngayon kailangan buo at cash ang ibabayad mo. Kung hindi, ipapatanggal kita agad. Lahat ng power supply ng charge ang cabinet mo. Leo kuya, bitawan mo muna. Leo kuya, may pera. Nasa loob lang ang pera. Sige, kukunin ko na po para sa inyo. Xiao Chiang. Pinuno ng istasyon. Saan na napunta si San Yanyan? Bakit hindi rin niya sinasagot ang tawag? Ang asawa ng pinuno ng istasyon ay pumunta raw sa Honglang kaninang hapon para magmajong sa silid ng mga laro. Patay na ang telepono niya. Nasa asawa lang ang susi. Nako. Hindi na ako makatiis. Mga palpak na iyan. Pumunta kayo at kunin ninyo sa akin ang fire apps. Sige. Pirmahan mo para sa akin. Ngayong gabi, hindi na natin makukuha ang pera. Kailangang ipahinto ang buong istasyon at buuin ang bayad. Sandali. Pinuno ng istasyon, alam ba ninyo na ang isang hagkis ay maaaring magbunga ng ilang taon na sentensya? Sandali. Mayor, alam ba ninyo na ang isang hagkis na ito ay maaari kayong maparusahan ng ilang taon? Luzon, huwag kang makialam sa mga walang saysay na bagay. Iyan ang ipinahagis sa akin ng mayor. Ari-arian ng mayor iyan. Ayusin ninyo ng maayos. Ayon sa rehistradong impormasyon ng Ministry ng Komersyo, si San Yanyan ang legal na kinatawan ng istasyong ito. Ang nakalagay sa loob ay ang emergency fund ng istasyon at ang deposito ng mga rider. Ayon sa Artikulo 275 ng Kodigo Penal, ang sinadyang pagkasira ng ari-ariang pampubliko o pribado ay may parusang 3 taon pataas o hanggang 7 taon. At sa mas mababang kaso, may takdang pagkakakulong. Kung wala kayong record ng pagkasira, madaragdagan pa ito bilang sadyang pagdulot ng pinsala. Ang pinsala ay mapapatunayang base sa ebidensya. Nakatayo kayo at kanina lang ay inisyu ninyo ang utos na magbawas ng parusa. Nasync ko na ito sa cloud. Kung ipipilit ninyo talagang ipababa ang hagkis na ito. Ang hagkis ang siyang pangunahing ebidensya. Kayo po ba ay guro? Ayoko na. Hindi pa ako nakakabasa ng ginang babae. Ayokong makulong. Sinasabi ko sa inyo, basurang iyon. Gusto ninyong panoorin lang, na mamatay ang istasyon, tama ba? At ikaw na pulpol, lumayas ka. Linisin mo ang sarili mo. Pinuno ng istasyon. Nakatayo kayo at magpirma. Kapag pinirmahan ninyo iyan sa isang saglit, agad akong pipindot ng isang pindot para magulat sa pulis. Pagsisiyasat na ang kasunod noon. Dito, 7 minuto lang ang kailangan. Pagkalipas ng 7 minuto, sa buong buhay ninyo, huwag na huwag ninyong tatangkain pang sumubok sa food delivery. Sige, Wang Daho, huwag ka nang mag-arte pa. Natatakot akong ni isang pinto dito ay hindi ninyong kayang pakialaman. Talagang lugi na kayo. Si Shaoli, tinanggal ang lahat ng power supply sa charging cabinet sa loob ng malaking bakuran. Pinatay niya ang lahat ng battery pack. Kung wala ang pahintulot ko, walang pwedeng magbukas. Kuya Leo, bigyan mo pa ako ng isang gabi. Isang gabi lang. Bukas, tiyak na makakakuha ako ng pera para sa iyo. Kuya Leo. Station head, tandaan mong paalalahanan ng lahat bukas sa umagang shift. Maghanap na lang kayo ng sariling lugar para mag-charge. Ikaw, ang mga patakaran ay mga patakaran. Hindi ba pwedeng sumuway? Ay nako, ang tigas ng kamay ko ngayon. Sinilip pa ni Wang Daji sa kabila ng pader. 3 beses na perfect game. Natalo ako ng mahigit 2,000. Daho, bigyan mo ako ng pera. Bukas magpapa-flip ako ng libro. Wang Daho, nasuran ka na ba ng ulo? 2,000 mahigit ang talo. Alam mo ba? Dahil lang sa pagkuha mo ng susi at pagpunta sa mahjong para magsugal. Matanda, tinanggal ko na ang lahat ng kuryente sa charging cabinet. Magsasara na ang istasyon bukas. Gusto mo pang magbago ang isip ko. Anong sigaw mo dyan? Hindi ba't cabinet lang yan? Hindi ba sapat na buksan mo na lang? Lalaki ka pa ba o hindi? Buksan mo. Si Luzon, dala ang recording at ang monitoring device, naroon lang sa tabi at nire-record ako. Kapag na-report ako, kulong ang bagsak ko.
Kasalanan lahat yan ng mga patakaran mong walang kabuluhan. Tinatabla mo ang matanda. Pirmahan mo na ang sumpa mong papel, boss lady. Boss lady, itong ilang dosina nitong buwan, na receipt ng reimbursement ng rider. Kabuuang 68 piraso. Ayon sa mga patakaran mo, kailangan mong personal na mag-verify para ma-process ang bayad. E di sinong nakikita mong busy ako ngayon? Anong klaseng kalokohan to at ako pa ang pipirma? Wala ba kayong silbi? Unang piraso, Zhang Qiang. Reimbursement ng gulong ng e-bike, 5 yuan. Oras ng insidente, noong nakaraang buwan, ika-4, alas 2 ng hapon. Sige, tumahimik ka. Ang dami mo pang salita. Ayon sa mga alituntunin sa Internal Red Line Management, dapat personal na i-verify sa harap mo ang mga reimbursement document. Kung hindi i-verify, mananatili ako rito. Isa-isa ko itong babasahin para sa iyo. Ikalawang piraso, Liming. Palitan ang reflective streak. Sige na, sige na, sige na. Wala akong oras makipag-usap ng kalokohan sa iyo. Liz. Boss lady, nahirapan ka. Talagang matindi ang lagda na to. Luzon. Sa kalapit na bayan, may isang customer na nabuhusan ng sabaw dahil sa rider na nagde-deliver ng pagkain at nagreklamo na sa Consumer Council. Hindi na ito kayang asikasuhin ng taong responsable sa bayan. Pumunta ka roon at ikaw ang humawak nito. Ang station head ay nasa layong 60 kilometro. Nag-apply ako ng reimbursement para sa business trip. Maaaring i-reimburse. Pero si Sunzin ang nagbigay ng utos ng kamatayan kahapon. Babae ng station manager na si Lu. Kaninang umaga lang inilabas ang bagong tuntunin sa istasyon. Ang patakarang sobrang higpit sa pagkontrol ng gastusin sa biyahe. Lahat ng gawain sa pagbiyahe ay dapat pumili ng pinakababang gastos sa sasakyan at tirahan. Ang sino mang lalabag ang dagdag na halaga ay sariling sagot. Multa na 1,000. Kung gusto mong pumunta, pwede. Pero ang pagsakay sa malaking bus ay 40 piso. Kung kaya mong sumakay ng malaking bus, mamaltaan kita ng 1,000. Hindi ba paborito mo ang magsalita ng mga patakaran? Ngayon, ipapalasap ko sa iyo ang mismong patakaran. Lubos kong pinoprotektahan ang may-ari ng sobrang higpit na patakarang ito. Huwag kayong mag-alala, punong istasyon. Bababaan ko ang gastos hanggang sa sukdulen. Bago mag-alas 5 ng hapon, dapat tapos na. Kung hindi matapos, ayon sa oras na bayad ang singil. Si Suzuan, alauna pa lang ng hapon. Saan na naman napunta ang lintik na iyon? Naiinis na ang mga kliyente. Halos nababasag na ang mesa sa galit. Punong istasyon, mahigpit kung pinapatupad ang patakaran ng kumpanya. Ang saklaw ng kontrol sa gastos ay 60 kilometro. Kailangan ng malaking bus ay 40. Nakasakay ako ngayon sa shared na bisikleta. Tantiyang may 2 oras pa. Nakasakay ka sa bisikleta at nagwawala ka na. Alam mo ba, Xiao Xianru, kung harang ka, multa sa station manager ay 10,000. 10,000 multa. Ngayon, papupuntahin mo ako agad ng sasakyan. Hindi pwede. Ang pagkuha ng sasakyan ay nangangailangan ng 150 piso. Ayon sa patakaran, hindi lang ako gagastos, kundi aabutin pa ako ng multa na 10,000 na piso. Punong istasyon, kung gusto mong makalusot, kailangan mong hayaan si San Yanyan na magbayad. Maglalabas ako ng espesyal na pahintulot na nakasulat sa iyo. Mananatili ka sa multa na halos 10,000.
Ituring mo na lang na libre ko na ang sakit na dinanas mo. May-ari, ano ang pinakamurang paraan ng pagpapagabi? Silid na may kwarto 120, malaking bulwagan 60. Gusto niya ng malaking bulwagan. Maglabas ng resibo. Itala sa header ang station ng paghatid sa Chengxi. Sige po. Mahigpit nang ipinatutupad ang patakaran ng may-ari. Pinakamurang paraan ng pagbiyahe. Shared na bisikleta. Tatawid ng 60 kilometro. Aabot ng 6 na oras. Gastos ay 10 piso. Matutulog sa pampublikong paliguan. Gastos ay 60 piso. Kabuuan ay 70 piso. Mas matipid pa ng 130 piso kaysa sa normal na biyahe. Nakatipid ng 130 piso. Pero napatawan ng 10,000. Hindi ba sira ulo na talaga si Sunzi? Aho. Hindi na pwedeng hayaang magpatuloy pa siya ng ganito. Ginagamit niya ang sarili kong patakaran laban sa akin. Parang kutsilyong isinusuksok sa atin. Hey, magpapadala na agad ako ng mensahe ngayon. Ang reimbursement niyang 70, ibalik lahat sa kanya. Hindi otorisadong pagpili ng mababang hatid na sasakyan, na nagdulot ng malaking pagkalugi. Hindi aaprubahan ang reimbursement. Iuulat sa buong istasyon para sa pampublikong puna. Tulad ng kahapon na pinabasa ni Zhao sa harap ng lahat, ang sobrang higpit na record ng pagkopya sa patakaran ng biyahe. Sa ikalawang artikulo malinaw na nakasulat, ang kailangan lang ay ang pinakamababang gastos. Hindi na kailangang suriin ang bisa sa oras. Kung tumanggi kayong mag-reimbursement, bukas ko ipapasa ang audio at ang mga resibo sa Bureau of Labor. Ang pahayag sa pagbabawas ng travel allowance dahil sa paglabag. Pecan. Zoan. ₱10,000. Dahil sa shared bike na putang iyon, nabawas agad ang 10,000 sa kita ng branch. Ngayong tingnan ako ni Wang Daho. Ang tingin ay parang gustong pumatay. Zhao Qiang, ay. Kailangan kong may paraan na mailabas siya para sa akin. Ay, hipag. Nasubaybayan ko na. Nang kumain si Luzon kaninang tanghali, hindi niya sinasara kailanman ang screen ng computer. Sa grupo ng mga kliyente, ang boss ng Honglang Mahjong Salon, hindi ba niya tayo pinahirapan kung gagamitin natin ang account ni Luzon para magpadala ng mapanlinlang na mensahe sa Honglang Mahjong Salon at mangharang ng malaking kliyente? Iyan ang top violation ng platform sa listahan. Pwede na siyang ipahuli agad sa pulis, lalo nang hindi na kailangan pang sibakin. At kahit 1 sentimo ng penalty ay hindi na kailangang bayaran. Kapatid, sa iyo ko na ipapasa ang bagay na ito. Kailangan mo lang siyang i-book sa loob ng 10 minuto. Ha? Alauna-30 ng hapon. Si Wang Daho ay nasa opisina noon. Tumatanggap ng bisita mula sa investor na inspeksyonero. Ikaw na ang kumilos sa oras na iyon. Gusto kong mapahiya si Luzon sa harap ng inspeksyonero. Pumunta si Luzon sa basement na bodega para linisin ang lahat ng mga sirang insulated box mula noong nakaraang buwan. Ngayon din pumunta ka. Nasa tanghalian na pahinga ngayon ang boss lady. Ayon sa patakaran ko, may biglang inspection sa loob ng trabaho. Hindi tumitingin kung anong oras. Kapag hindi ka pumunta, kaltas ang buong attendance mo. Ako ay
Simula na ang laro. General Lu. General Lu, huwag po kayong mag-alala. Mga tao sa istasyon namin ay dekalidad. Talagang pangunang klase sa buong lungsod. Itong satisfaction ng kliyente ay talagang... Ano ba ang nangyayari sa telebisyong ito? Sinong putang ina ang nagpapakalat ng screen? Apelyidong Zhao. Akala mo tapos na agad kapag kinansela ang pakikipagtulungan. Agad mong bigyan ako ng 200,000 piso na security fee sa account. Kung hindi, araw-araw akong magpapadala ng tao para lasunin ang merkado mo ng seafood. Hanggang malugi ka at malansag. Station Master Wang, ang mga empleyado ng istasyon ninyo ay talagang pangunang klase. Ang ibig sabihin ng kalidad ay mangikil ng mga kliyente online. Sino ang account na ito? Putang ina. 007 Luzon. Nag-aalsa ba ang baliw na ito o ano? Hoy. Oh. Zhao Qiang. Ano ang ginagawa nila? Manager. Hindi ako, kundi ang account ni Lu. Sige. Malinaw na malinaw iyon sa opisina. Bawat salita ay ikaw ang bumigkas. Manager, hipag ko po. Si Hipag ang nag-utos sa akin. Binigyan niya ako ng 500 piso para gamitin ko ang kay Luzon na account para magpadala ng mensahe ng pananakot. Gusto mo siyang alisin. Ang kapal ng mukha mo, baka mabigla ka sa dila mo. Ako ang malinaw na nagkamali sa sarili. May galit si Luzon sa puso niya. Gusto niyang gumanti sa kanya. Anong kinalaman ko roon? Saan ang ebidensya? May ebidensya ka ba? Hipag. Ito ay lampas na sa hangganan. Yung 500 yuan, nasa bulsa ko pa. Hindi na kailangang bayaran pa ang sobra. Batay sa Batas Penal, Artikulo 274 ng pangingikil at pangungutong. Malaking halaga ng ari-ari ang pampubliko at pribado. Kung ang parusa ay wala pang 3 taon, may takdang pagkakakulong para sa 2 tao. Ito ay totoong krimen. At 3 minuto bago pumasok si Wang Daho, nagsumbong na ako sa himpilan ng pulis sa Chengxi. Sino ang nagsumbong sa pulis? May nagulat ng paninira, paglabag sa computer system at pangingikil at pangungutong. Ako ang pulis. Ito ang kaso ng ebidensya ni Zhao Qiang. Mga screen recording, mga chat log, at iba pa. Mga matibay na ebidensya. Hindi, huwag. Hindi ako pupunta. Hipag, iligtas mo ako. Ikaw ang nag-utos sa akin. Panginoon Wang, iligtas mo ako. Walang hiya ka, napakasamang basahan. Kabaligtaran. May-ari, kamusta ang lasa ng pagiging sakripisyong tupa mo na nawala? Ginastusan ninyo ng 500 yuan ang pagpapalaki sa kanya. Isang ulol na aso na nakakadena sa bilangguan. Talagang praktikal. Manager Lu. Panginoon Wang, ang pamamahala ninyo sa istasyon ay sobrang bastos. Isa lang itong nakasusukang gulo. Hindi ibibigay ng platform sa inyo ang pakikipagtulungang estratehiko na may halaga ng 10 milyong antas. Sa mga kasosyong tulad ninyong sangkot sa pang-aagaw at pangingikil sa loob ng kliyente. Manager Lu, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Lahat ito ay gawa ng isang tao sa loob ng istasyon. Bigyan niyo kami ng isang pagkakataon. Hindi namin pwedeng isuko ang kontratang ito. Ngayong gabi, alas 8, lilipad ako pabalik sa punong tanggapan. Huwag na ninyong banggitin ang tungkol sa pakikipagtulungan. Dahil lahat ay dahil sa inyo. Dahil sa 500 yuan na kalokohan ninyo, nasira ang kontratang may halagang 10 milyon. Patayin mo ako. Daho, bitawan mo. Tingnan mo sa labas, uulan ng malakas anumang sandali. Naghihintay pa siya sa waiting room at kailangang maghintay ng ilang oras.
Kung tatawagin ngayon ang airport, hahabulin ka agad siya. Kung pipirmahan ang kasulatan ng garantiya, may pag-asa pa. Saan ako kukuha ng boarding pass? Si Luzon ang may dala ng kapahamakan mo. Kasalanan mo rin ang nangyari. Dala ng sulat na ito ng dagdag na kondisyon. Pumunta ka agad sa airport ngayon din. Kahit lumuhod ka pa. Manager Lu, pirmahan mo na ang papel na ito. Kapitan. Pwedeng pumunta sa airport, pero ngayon ay may pula na babala sa lagay ng panahon. Ang pagmamaneho sa elevated road ay labag sa batas, at delikado sa buhay. Ngayon ay masama ang panahon. Humihiling ako na mag-book ng sasakyang panghatid. Ang sasakyang panghatid papuntang airport ay halos 3 ulit ang presyo sa rush hour. Tinatayang 300 yuan ang halaga. Maaari itong i-reimburse. 300 lang, 300 lang. Basta mapapapirma ko lang ang papel na ito. Kahit 3,000, lalabas ako agad. Nakapanindig balahibo ang pangako ng sarili mo. Pasok ito sa saklaw ng Pager reimburse ng gastusin sa pananalapi. At dapat ito ay pangasiwaan mismo ng Internal Affairs. Si Son Yanyan mismo ang nagpadala sa grupo sa dingding. Naglabas ng abiso para sa espesyal na biyahe. Para maipasa ko lang ang malaking reimbursement na ito. Anong network car pa ang aagawin mo? 300 piso. Ikaw pa ang aagaw. Ako ang may pinakamahigpit na kontrol sa special trip. Hindi ba ituring mo na lang na hangin sa magkabilang tainga? Gumalaw ka. 1 sentimong budget, hindi ko rin ito aprobahan para sa iyo. Gusto mo bang magkumayet? O ikaw mismo ang magbubuhat ng baywang mo? Ano ka ba? Kailan pa? Kinikiskis mo pa rin ang 300 na iyon. Hindi ako nasiraan ng ulo. Gusto lang niyang samantalahin ang puwang at kumota ng kaunti. Hindi ako papayag. Senador, nasaan na siya? 40 minuto pa bago umalis ang flight. Nalampasan na ni General Lu ang security check. Naipara mo na ba ang sasakyan? Naiutos na ni Station Master at ni Aling Boss sa grupo. Ang aplikasyon ko para sa network car ay tinanggihan. Para raw mahigpit siyang maipit ng kanyang matinding paraan ng pagkontrol. Pinili ko ang may pinakamababang gastos. Na panggabing bus. 2 yuan ang ticket. Bus. Ang bus sa paliparan ay iikot pa sa kalahating lungsod. Aabutin pa ng 2 oras at kalahati. Bumaba ka na ngayon. Ipahatid mo ako sa kotse. 300 yuan, ako na mismo ang maglalabas para sa iyo. Hindi pwede, nakatayo ka lang. Hindi pwedeng basta na lang tapakan ang mga patakaran at sistema. Kung ipapahatid ko ang kotse, hindi lang hindi may reimburse. Aabutin pa ako ng multa na 1,000 yuan. Talagang hindi ako papayag na dagdagan ng kumpanya. Ang hindi kailangang gastusin. Naghihintay ka ng kotse. May harang sa unahan. Taya ko, mga kalahating oras pa. Narinig iyon ng station master. Kung may harang man, hihintayin ko pa rin ang bus. Hindi ako gagastos kahit 1 sentimo sa istasyon. I-report mo kay Wang Station Master at sa may bahay niya. Mahigpit nang ipinatutupad ang group control sa mga biyahe. Matapos ang 4 na oras na sakay sa masikip na bus, nakarating sa paliparan kahit na nagpaliko-liko ang bus. Sa halip na mawala ang kontrata kay General Lu na nagkakahalaga ng 10 milyon. Nakatipid pa ang istasyon ng 300 yuan sa sobrang singil ng network car. Pakisuyo sa Internal Affairs na singilin ako ng 2 kopya ng resibo ng bus. Hindi na kailangang purihin, tungkulin ko lang yan. Luzon, sasabihin ko sa iyo, dahil nahuli ka kahapon, at sinadya mong sumakay ng bus. Itong kontrata na may halagang 10 milyon, kalimutan mo na. Opisyal kitang binibigyan ng abiso ngayon. Tanggol ka na. Lumayas ka, nakikita na ng lahat, hindi ba? Iyan ang kalalabasan ng pagiging makasarili at walang pakialam sa pangkalahatang sitwasyon. Station Master, sigurado ka bang sa isang mabigat na parusa sa kumpanya, mo ba ako tatanggalin ng unilateral? Oo, sigurado ako. Hindi lang kita tatanggalin. Gagawin ko pang itaboy ng buong lungsod ang lahat ng mga tagapagdala para itim ka, para mamatay ka sa gutom sa industriya na ito. Sige. Dahil unilateral, ang paglabag at pagpawalang bisa sa kontrata sa paggawa,
Pag-usapan na natin ang bayaran. 3 taon at 2 buwan na akong nagtatrabaho rito. Ayon sa Artikulo 70Y7 ng Batas sa Paggawa, ang iligal na pagpawalang bisa sa kontrata sa paggawa ay may dobleng kabayaran. Nasa madaling sabi ay 2N+2. Tumayo ka na lang at humanda sa pagkabangkarote. Tansyang gastos, 100,000 yuan. Kapitan, 3 taon na akong nagtatrabaho rito. Bawat buwan, wala pang 2 araw ang pahinga ko. Araw-araw, lampas 12 oras ang trabaho ko. Batay sa mga record ng pagpasok sa system, nilalabag ninyo po ang legal na mga holiday ko, pati overtime pay at dagdag na overtime pay. Nasa 260,000 ang tinatayang halaga. Kapitan, noong pumasok ako sa trabaho, sinabi ninyo, nahuhulugan ninyo kami ng Social Security. Pero ngayon, ginagamit ninyo, na ang mga rider ay kabilang sa Flexible Employment Group, kaya hindi ninyo sinusoli ang hulog. Ngayon, hinihingi ko ang kabayaran ng Social Security contributions. 17,500 piso. Kabuang 184,500 piso ang nasa ibaba. Gamitin ba natin ang GCash o bank transfer na may reference na pareho? Hahaha, putang kapalpakan mo, nababaliw ka na ba? Hoy, ikaw na mabahong delivery boy. Sa tingin mo ba madaragdagan pa yan? May ebidensya ka ba na nagsabi akong mag-overtime ka? Mga record mo sa trabaho, mga record mo sa pagpasok. Nakakapasok ako sa backend anumang oras. At buburahin ko iyan ng malinis. Sinusubukan mo ba kaming linlangin? Wala nga kaming pinto. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang kontrata mo ay pinirmahan kasama ng isang third-party labor company. Ang station namin ay talagang hindi naman ang unit mo bilang empleyado. Kung gusto mo magdemanda, sige, magdemanda ka. Tingnan natin kung papansinin ka ng Bureau of Labor. Ang labor dispatch ay pawang tabing lang. Ang tunay na gumagamit ng lakas paggawa ay ang kumpanya. At ang pagtatala ng attendance at pagpapasahod ay parehong ginawa ninyo ni Son Yanyan. At malinaw na naitatag ang ugnayang paggawa. Ito ang aking arbitration letter. Nakasulat mismo rito ang pangalan ko, bawat screenshot ng order na tinanggap ko, at mga record ng system. Isang basurang papel lang. Sinasabi ko sa inyo, 1 sentimo ngayon, hindi ninyo madadala. Mga gwardya, itapon ninyo palabas ang lalaking ito. Tumayo ka. Walang saysay ang pagpunit ng duplicate copy. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang legal na sandata para maibalik ang sariling pawis at dugo na pera. Hoy, nakasaad dito. Bawat buwan, ibinabawas ninyo ang aming accident insurance. Pero hindi naman talaga nagbabayad ang amo. Lahat napupunta sa personal account ni Madam Boss. At ito pa. Ang floor climbing subsidy bawat order. Dati 2 piso lang iyon. Pero ibinulsa ng internal affairs sa backend. Ginawang 5 sentimos na lang. Peke ang lahat. Huwag ninyong tingnan. Lahat iyan ay kay Luzon. Si Luzon ang nandaraya sa inyo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Wang Daho. Noong nakaraang buwan, nabangga ako sa sasakyan at nabalian ng paa. Sinabi mo sa akin na ako ang naging pabaya, kaya hindi raw sakop ng insurance. Akala ko noon, hindi mo lang ako inirehistro sa insurance. Kaya malinaw na ang interes ay naayos na. Pero ang kapital, kailangang isauli pa rin. Luzon. Luzon, ibalik mo rito ang salbaha. Sinira mo ang puso ko. Hindi kita patatawarin.
Pagkatapos bawasan ang bayad sa hangin sa pag-akyat ng hagdan. 0 na piso at 10 sentimos na lang ang ibibigay ko sa iyo. Hanggat hindi tapos ang markang, walang aalis. Ilagay mo sa akin ang pagod sa pagmamaneho. Ako, ang bayad sa paghinga ng hangin. Anong klaseng kalokohang sistemang Panginoong may lupa ito? Umiiyak ang mga kapitalista. Dapat masusing investigasyon. Mga manggagawang nasa ibaba. Masyadong malinaw ang kuya na ito. Ang mapagsamantalang may-ari, ginamit mo ang perang pambayad sa rider para bumili ng buhay mo. Hindi ba kahit peking bag ay napapaso ang kamay? Maghintay ka na lang makulong. Ha? Tapos na. Lubos na tapos na. Paano naging ganito kalaki ang gulo? HMM. Dahil sa pagsisiyasat sa Chengxi Alliance, may naganap na masamang tsismis sa istasyon. Permanenteng binawi ang kwalifikasyon ng kontratista ng istasyong ito. Itigil ang pagbigay ng mga order. Piliting i-off ang linya. Diretsong ayusin sa sistema. Binawi ang kwalifikasyon. Ilang daang libong bayad sa pagsali. Ha? Tapos na. Lubos na tapos na, wala nang natira. Huwag Daho at San Yanyan. Nakatanggap kami ng totoong pangalan na ulat. Ang istasyon ninyo ay pinaghihinalaang naglalabas ng mga pekeng resibo sa serbisyong paggawa, pangungulimbat ng pondo, at pandarayang pag-iwas sa buwis. Kasabay ng matinding paglabag sa batas paggawa, pakiabot ang lahat ng mga resibo ninyo. Sumama kayo sa amin pabalik para sa investigasyon. Nako, opisyal, opisyal. Inaapi ako, lahat siya. Siya ang legal na tao ng istasyon. Lahat ng insurance slip, mga resibo sa buwis at mga transaksyon ng opisyal na account. Lahat ay siya lang, si San Yanyan, ang lumagda. Ako, isa lang akong simpleng taong namamahala ng negosyo. Wala akong alam, wala talaga. Huwag Daho, umamin ka nga. Iyan ang istasyon mo. Pumasok na sa bulsa mo ang pera. Sino ang may pananagutan? Ang ebidensya, siya ang nagsabi. San Yanyan. Ang batch na ito ng mga sasakyan ng Zenyuan Car Dealership na nagkakahalaga ng 50,000. Ikaw ang lumagda sa bulk purchase order, tama ba? Pagkatapos ng investigasyon, ang Zenyuan Car Dealership ay isang shell company. Ito na ang matibay na ebidensya ng huwad na bookkeeping. Huwag Daho, para sa sariling kapakanan mo. Ibinato mo pa sa akin ang lahat ng ito. Nanaginip ka na lang. Ay, opisyal. Nakita mo rin, hindi ba? Para na siyang asukal na asong nangangagat sa gulo. Ay, ang mga linya sa loob ng istasyon ay siya ang nagtakda. Siya ang pumirma. Ang selyo nga, siya ang naglagay, ni hindi ko alam kung nasaan ang susi ng bodega. Ay, ano ngayon ang kinalaman yan sa akin? Tama ba? Oo. Huwag kayong gagalaw. Hindi ako aalis. Huhulihin ko siya. Hulihin si Wang Daho. Lahat siya ang nag-uutos sa akin. Lakarin natin. Wang Daho, ikaw na walang pusong hayop. Tumawid ka ng ilog at winasak mo pa ang tulay. Akala mo makakatakas ka. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa istasyon. Wang Daho, sasama ka rin sa amin para sa investigasyon. Ha? Ay, ha? San Yanyan, pinapayagan ka ng tumawag ng 10 minuto. Salamat ng salamat ka pa.
Lu Chen, ikaw na tusong tao. Sinadya mong ipasok ang pekeng. 50,000 resibo sa loob ng pagkumpuni ng aking sasakyan, tama ba? Hindi ba iyan panlilinlang at sabuatan? Isusumbong kita. Maaaring kumain ng kahit ano ang may-ari ng may gabing iyon. Pero hindi pwedeng magsalita ng wala sa lugar. Ang 68 na talaang pangsunod na ito. Pero ikaw mismo ang nagsulat, isa-isa. Puting papel na itim ang sulat. Sino ang gusto mong idikta niyan? HMPH. Ituring mo akong tanga. Akala mo mabubuo mo ang kaso ko ng ganyan. Sinasabi ko sa inyo, pinakamatindi ko na ang pwedeng ibigay ay pagkawala ng tungkulin. Kawalan ng tungkulin, boss. Mukhang hindi pa malinaw sa inyo ang sitwasyon. Tingnan ninyo ang inyong WeChat. Ito ang Xinyuan Car Dealership. Mga detalyadong tala ng galaw ng pera sa loob ng 3 taon. Ang sinisingil ninyo sa huwad na reimbursement ng baterya. Lahat ay napunta sa iisang pribadong account na may hulihang bilang na 0988. Account iyan ng kapatid ninyo. Pang-aabuso sa tungkulin at pandarayang pampananalapi. Napakalaki ng halagang naka-invoice. Boss, sa tingin ninyo, makakagamit pa ba ng pera si Wang Zhonxiang para isalba kayo? Kailangang gumastos ng ilang daang libo para makakuha ng abogado. Sa ebidensyang hawak ng Bureau ng Buwis, 3 araw lang ang ibinigay sa inyo. Ngayong gabi, putol na ang lagda ninyo. At ibabalik ninyo rin sa akin ang 50,000 iyon. Limasin ninyo ang sinidlan ng pera at ibalik sa akin. Ayusin ninyo. Paano maayos iyan? Inihain na ni Susan ang lahat ng tala ng galaw ng pera. Lahat ng pirma roon ay akin. Wala ka pang hiya na humarap sa akin at magpirma. Sino ang nagsabing pwede kang pumirma ng basta-basta? Son Yan, sinasabi ko sa inyo. Lalabas at lalabas ang baho nito. Ikaw lang ang managot sa lahat ng ito. Narinig mo ba? Anong panagot ang iaako ko? Ikaw ang nag-utos sa akin na iyon ang gawin. Ang paunang bayad para sa pagbili ng kalsada at tigre. Ang perang ginamit mo sa pakikipagrelasyon sa labas. Alin ba ang hindi galing dito? Tumahimik ka. Nasaan ang ebidensya? Sinasabi mong inuutusan kita ng walang basehan. Sino ang maniniwala roon? Puro pangalan mo ang nasa resibo. Sunian, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makakatakas. Pareho tayong walang aabutin ng maayos. Ngayon din, bigyan ninyo ako ng pekeng resibo na 5,000. Ayusin ninyo ang account para sa akin. Narinig mo ba? Ha? Lahat ay pirma ko. Lahat ay pirma ko. Noong 3 taon na ang nakalipas, si Hu pa lang, ay nagsimula ng maghanda laban sa akin. Hey! Gusto mo akong idiin ng mag-isa? Bangkarotehin mo na lang ang sarili mo. Panaginip. Wang Daho, kahit mamatay ako, hihilahin pa rin kita pababa. Daho. Kagabi, naisip ko na. Ano ang naisip mo? Napalinis na ba ang account? Hindi na maayos ang account na ito. Napatunayan na ng Bureau ng Buwis. Napeke ang Xinyuan Car Dealership. Kung papasok ako doon, simula sa 5 taon na sentensya. Kaya kung akuin mag-isa ang lahat ng kasalanan. Pagpasok ko roon, bawat buwan sa labas, magbibigay kayo sa kapatid ko ng panggastos ng regular. Asawa ko, mas mabuti pang naisip mo na agalian. Kung kakagatin mo ng todo, ikaw lang ang masasaktan. May isa na ngang taong para makabayad ng utang ay nagbebenta pa ng sarili niyang puhunan. Gumagawa ng pekeng resibo. Huwag kang mag-alala, sa labas ako na ang bahala. Humanap ka ng pinakamahusay na abogado. At alagaan mo ng mabuti ang buong pamilya mo. Pero Daho, ang sinabi mo ay may saysay. Noong pinag-uusapan natin ang pekeng invoice para sa baniling baterya, ikaw mismo ang nagsabi na ang perang ito ay pampadulas sa manager ng rehiyon. Hindi mo ba nakakalimutan yun? Son Yan.
Nabali na ba ang utak mo? Dahil sa mahjong. Anong ibig mong sabihin? Anong pampadulas sa manager ng rehiyon? Anong peking invoice? Ako si Wang Daho, malinis ang aking konsensya. Kailan ako nagbigay ng ganyang utos? Lagi ka, Sun Yanyan, na-addict sa sugal, ang gumagamit ng iyong posisyon. Para makabayad sa mga sugal mo, gumagawa ng falsipikadong account, at palihim na kumukuha ng pondo ng istasyon. Bilang isang biktima, na walang kamuwang-muwang. Ang hindi ko pagrereklamo sa iyo, ay sapat na katibayan ng kabutihan ko. Wang Daho, hayop ka. Wala ka nang iniwang daan para mabuhay ako. Hilaw ka pa para kalabanin ako. Sumuko ka na sa awtoridad. Baka sakaling mapagan ang parusa mo. Josian. Handa na ba ang mga ebidensya? Handa na lahat. Ang isa ay para sa mga investigador, kasama ang mga detalye kung paano nakuha ni Sun Yanyan ang pera ng kumpanya. Ang isa naman ay para sa internal audit ng kumpanya. Magaling ang trabaho nyo. Kamusta na si Wang Daho ngayon? Tulad ng inaasahan, nag-iiwanan na sila. Isinusuka niya ang lahat ng maling transaksyon kay Sun Yanyan para mailigtas ang sarili niya. Ito ang huling regalo na ibibigay ko sa kanya. Kaka-recover lang ng teknikal na departamento ng lahat ng datos na binura ni Wang Daho sa internal network 3 taon na ang nakakaraan. Salamat, Sir Lu. Napakabilis nyo. Ang istasyon ng Chengxi ay maglalaho na. Itaas ang mga kamay at lumayo sa computer. Opisyal, hindi ba kayo nagkakamali? Ang asawa ko, si Sun Yanyan, ay sumuko na sa presinto. Opisyal, gusto ko pong magsumbong. Formal akong magrereklamo. Si Wang Daho ang utak ng lahat. May hawak akong mga recording. Kahit na hindi niya ito inamin kanina, marami akong resibong recording kung paano niya ako pinilit gumawa ng peking account. Heto ang invoice para sa 500k na yun. Kailangan ba talaga itong ilabas? Masyadong malaki ang halaga. Sundin mo ang proseso. Kapag may nangyari, ako ang bahala. Opisyal, ebidensya rin ito. Ang sinabi kong sundan ang proseso, ay upang ipaalala sa kanya na dapat niyang sundin ang tamang pamamaraan ng kumpanya. Sino ang mag-aakalang palihim siyang naglalabas ng mga peking resibo? Sun Yanyan, napakasama mo. Para lang makaiwas sa kaso, ipapasa mo sa asawa mo ang lahat ng sisi. Wang Daho, huwag kang magsinungaling. Alam mo namang peke ang invoice na yun. Opisyal, maniwala kayo sa akin. Utos talaga ito ni Wang Daho. Ang recording na ito ay magsisilbi lamang na auxiliary na ebidensya. Hindi ito direktang nagpapatunay na si Wang Daho ang nagunjok sa krimen bilang direktang ebidensya. Opisyal, ang may malinis na budi ay walang dapat ikatakot kung wala namang matibay na ebidensya na nagpapatunay na nakilahok ako sa pandarayang pinansyal. Pwede ko pa bang ipagpatuloy ang trabaho ko? Station Manager, huwag po ninyong papasukin sa mainit na trabaho ang usapin. Gusto po ba ninyong sirain ito? Oo. Kasama, ako si saksi na si Luzon. Isinusumite ko sa inyo ang plano ng pagdawat kay Wang Daho. Direktang ebidensya ng pang-aagaw sa posisyong may antas na 10,000%. Ha, hoy, anong sinasabi mong kalokohan? Ikaw na mabahong tagapaghahatid ng pagkain. Saan mo nakuha ang ebidensya?
3 taon na ang nakalipas, nang gumamit si Wang Daho ng platform, sa internal na encrypted na mailbox. Ang kalakip na email na ipinadala kay Son Yanyan, ngayon ay naisaayos at naibalik na ito ng buo, ng Departamento ng Teknolohiya sa head office ng platform. Malinaw na nakasaad sa itaas na ginamit ni Son Yanyan ang diskwentong diferensya sa pagpapalit ng baterya ng rider, at buwanang ipinapasok sa account na 0988. Buong pananagutan ito ni Wang Daho. Kailangang personal na pumirma si Wang Daho para sa nagbayad. Hahaha, Wang Daho. Ito ang balik sa inyo. Tunay na ebidensya laban kay Wang Daho. Sangkot kayo sa malalaking krimeng pang-ekonomiya. Sumama po kayo sa amin. Ha? Meng Fei. Panalo ka. Kontento ka na. Sinasabi ko sa iyo, malalim ang baho ng industriya ng food delivery. Ngayong araw, itinumba mo ako. Bukas, may iba pang dating doktor na dudurog sa iyo. Hindi na ako makakaabala pa sa inyo. Kahit mas malalim pa ang tubig sa industriyang ito, hindi ako gagalaw sa hangganang legal. Ikaw na lang ang magpakabusog sa sarili mong bitag. Sabay mong pag-isipan kung ano ang tawag sa trabaho. Basura. Pumunta sa ina niya, sa mga tuntunin nyo. Nahuli na ang maniniil na ito. Malaya na tayo. Ah. Nagbitiw si Single King. Nang umalis siya, may kinuha pa siyang kaunting bagay. Akin iyon. Ni isang piraso, hindi ako kukulang. Hindi ko aangkinin ang hindi sa akin. Kahit isang hibla, hindi ko gagalawin. Ano ang maipapayo ninyo, General Lu? Kilalanin nating muli ang isa't isa. Head office ng platform. Si Lu Qingyan, punong supervisor ng risk control sa rehiyon ng Chengxi. Ang tungkol sa estasyon ng Chengxi, ay nakapagpagalaw na sa buong head office. Kaya nagpa siya kaming magtatag ng isang underground market compliance investigation team. Kailangan namin ng isang tulad mo, na nakakaalam ng mga tuntunin hanggang sa pinakaugat, at kayang kumilos ng walang anumang pag-aatubili. Magkapareho kayo ng apelyido ko. Mayroon ding, di matinag na tindig. Kaya nagtitiwala ako sa inyo. Pahintulutan ninyo akong hulihin ang mga paglabag ng mga partner merchant. General Lu, nakita na ninyo ang kakayahan ko. Kapag may nakita akong problema, kahit gaano kalaki ang kapalit, hindi ako makikipagkompromiso. General Lu, alam na alam po ninyo. Hindi ko gusto ang taong marunong makipagkompromiso. Triple ang sweldo. Daanang agad ang 6 na benepisyo at isang pondo. Bukas ng alas 9 ng umaga. Mag-report ka sa ika-18 palapag ng head office. Para mapataas ang karanasan ng customer, iminumungkahi kong sa app ng rider. Magdagdag ng facial smile detection algorithm. Kapag nagde-deliver ng pagkain, automatikong kukunan ng sistema. Kapag hindi nakita ang ngiting may 8 ipin, automatikong ibabawas ng sistema ang 50% komisyon bilang bayad sa pagkadismaya sa serbisyo. Ayon sa pinakabagong inilabas ng Estado, bagong patakaran sa proteksyon ng mga manggagawang naka-duty, mahigpit na ipinagbabawal ang pakikialam ng platform, ang paggamit ng mga algorithm para sa paghihiganti. Pagsisiyasat ni Lu, ito ay isang inobasyon para mapabuti ang kalidad ng serbisyo. Ikaw, seryoso kang humahadlang sa pag-unlad ng kumpanya. Kalahating taon na ang nakalipas. May isa ring katulad na kasosyo. Mahilig gumamit ng inobasyon para gipitin ang asawa. Nag-imbento siya ng tinatawag na breeding grinder. Ang pangalan niya ay Wang Dawei. Sa unang paglilitis, in-update ang hatol. Marami pang kaso ng panghihimasok sa tungkulin at iba pang krimeng pang-ekonomiya.
Kabuuang 8 taon ang ibinaba sa kanya. Gusto mo bang baligtarin ang kaso niya? O gusto mong pumasok at maging kaibigan niya sa kulungan? Tama ang sabi ni Lu sa pagsisiyasat. Ibinasura ang mungkahing ito sa pulong. Lu, hihingi ako ng kalahating araw na leave. Ngayon, kinuha niya ang huling batch ng mga wine certificate. HMM. Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Paparito ako para pagtawanan ang sarili ko. Pagtawanan mo ang boss at misis niya. Masyado kang mataas kung tumingin sa sarili mo. Pumunta ako rito ngayon para gawin ang huling paglipat sa Pager Resign. Anong ililipat? Dahil sa inyo, iba na ang pamilya ko. Sa korte, isinisi ni Wang Daho lahat ng kasalanan sa akin. Hinatulan ako ng 6 na taon. Kayo mismo ang nagtakda ng mga patakarang iyan. Sinunod ko lang ng mahigpit. Pero nang paalis na ako, napansin ko na may nadala akong kaparehong kopya ng backup na sertipiko ng istasyon. Boss, hindi na punit ang silicone band na ito. Noong una, sabi nyo, itago ko ng maayos. Dalhin nyo, kunin nyo na. Hindi pwede, hindi bayan ang sabi nyo na dapat ko itong ingatan bilang tanda ng pasasalamat. Naitabi ko na ito hanggang ngayon. Para lang maibalik ito sa tunay na may-ari. Kahit tumaas ang presyo ng mga bilihin itong kalahating taon. Kahit ang 10 fen ay sapat na para makabili kayo ng tali sa buhok at pambuhol sa loob. Pasensya na, nakalimutan ko. Mukhang hindi mo na kailangan ng hinala ko. Isauli mo rin ang pera ko sa akin. Ang peking bag ko. At ang vilya ko. Luzon, demonyo ka. Hindi ka dapat nabubuhay. Manahimik ka, Li Manching. Kapag nag-ingay ka pa, kakanselahin ang kalahok mo. Demonyo raw. Isa lang akong tagapagsunod ng mga patakaran. Kapag ginamit mo ang handgal ng mga patakaran, para apakan ang dignidad ng iba, dapat isipin mo na balang araw. Ikaw rin ang dudurugin ng mismong mga patakarang ito. Boss. May 5.5 taon ka pa sa sentensya. Diyan ka na lang dahan-daang maghintay. Luzon, hayop ka. Hayop ka. Papatayin kita. Linis na ang lahat ng tala. Linis na pati ang kita at tubo. Sakay na. Mamayang hapon sa headquarters ay may isa pang tungkol sa final review ng plano sa rain subsidy para sa mga rider. Lu Jiaqiao. Kailangan pang magpatuloy ang laban mo. Oo, kailangan pang magpatuloy. Sa mundong ito na punong-puno ng kalkulasyon at mga patakaran, isang bagay lang ang libre, at may isang bagay lang na hindi makakaltas. Iyon ay ang ating hininga.